Manaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Nagpupuri kami sa ganito sapagkat tunay na ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng aming pagsamba at paglalati. Thank you so much, Lord, for allowing us, Lord, to have this prayer meeting every Friday, Panginoon Diyos. Sapagkat sa pamamagitan po ng aming mga panalangin, hindi lamang kami nakatutulog upang ilingin sa iyo ang lahat po ng desire ng aming mga puso. But also, we can have the Word of God that gives life to our spirit. Panginoong Diyos, ay Ama na sa pag-aaral po namin muli, dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw ang manguna at pumalaw sa aming mga buhay. Sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. That's why we're asking for the guidance of the Holy Spirit from start to finish, O God. Let these words, O God, be a strength in our spirit. At hayaan mo aming Diyos na lalo kami lumago sa aming mga pananampalataya at magawa namin ang lahat ng bagay na niloloob at hinahangad mo para sa aming mga buhay. Ama, dalangin din po na iyong likod na pagpalain ng lahat na makamay na walang sawang nagkakalap ng kanilang mga pakaloob para sa iyong gawain. Hayaan mo, Ama, na tunay na maranasan nila ang kabutihan mo at sa pamamagitan ng katapatan ng iyong mga salita ay lubos na tunay na maranasan nila na sila'y umaapaw sa lahat ng biyaya at pagpapala na nanggagaling sa iyo. At gamitin mga salapi ito upang palaguin pa ang gawain ng ministeryo pinagkatiwala mo sa aming iglesia. Salamat po, Ama. Inaangkin namin at ibinabalik namin sa iyong pagpurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ang aming Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Please open your Bible to Romans chapter 8, verses 1 and 2. Roma Kabanatang 8, talata po 1 hanggang 2. Ganito po ang sabi niya po sa wikang Tagalog. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sabi ng Ingles, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hallelujah. Sa gabi nito, let us really study about our identity who are in Christ. Our true identity who are in Christ. Sa binasa po nating talata, there is what we call the Spirit of life, the Spirit of, or the law of the Spirit, and the law of sin, and even the law of death. Kautusan ng buhay, kautusan ng kasalanan, at kautusan ng tinatawag na kamatayan. Alam po natin na napakahalaga ang Romans chapter 8. It is the teaching of Paul to the people of Romans. Alam natin ang Romans, ang mga Romano po, when they became Christians, they became believers of Christ, there are so many things that they cannot understand about their faith. Marami po silang hindi kayang unawain. Kaya nga po, bumabalik sila dun sa dati, bumabalik sila dun sa mga bagay na kanila pong nakagawian, at bumabalik sila dun sa mga bagay na gusto nilang gawin para sa Panginoon. Just like other people, just like all men in this world, we are all wanted to worship God and to serve the Lord through our own efforts sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, sa pamamagitan ng ating mga sarili pong kagustuhan. Kaya nga po, pinipilit natin yung ating mga sarili na, ito'y gagawin ko para sa Panginoon. Ito yung hahangarin ko, o ito yung mga bagay na gusto kong ma-fulfill na gagawin ko para sa Panginoon. But all of a sudden, all of us fail. Lahat po tayo nabibigo. Hindi natin nagagawa ang lahat ng bagay ng buhay because we have weakness. Amen po ba? Yung kahinaan natin sa buhay ng basa sa atin, yun yung pumipigil sa buhay ng basa sa atin. And sometimes we boast. Amen po ba? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagmamalaki sa ating mga sarili. Amen po ba? Hindi natin yun ipinagmamalaki sa ibang tao. But sometimes we boast before God. Nagiging mapagmalaki tayo sa harapan ng Panginoon. At sinasabi natin, kaya natin gawin. Amen. Kaya natin abutin ang ating Panginoon. But remember, the Lord said, all men
have come fall short in the glory of God. Ibig sabihin, kahit na anong ginagawa natin, ano man ang mga bagay na siyang hinahangad natin gawin para sa Panginoon, with our own efforts, with our own, desire sa buhay ng basa sa atin, we cannot do it alone. Amen. Hindi natin kaya. Kahit sabihin pa po natin, nasa puso natin na ito yung gusto kong gawin para sa Panginoon, we cannot do it. Amen po ba? Hindi natin ito kayang gawin. Kaya nga, kahit na yung mga Israelita, binigyan na ng tinatawag na kautusan so that they will know how to worship, how do they serve the Lord, kung paano nilang paglilingkuran ng Panginoon, but all of them failed. Amen. Lahat po sila nabigo. Amen. Kung titignan po natin, babalik pa rin tayo sa tinatawag na before the law was made and given to the people of Israel, alam natin na meron ng isang tao na naglingkod at nakagawa ng isang bagay upang ituring siya nakarapat-dapat sa harapan ng Panginoon. And who is that man? And that is Abraham. Amen po ba? Si Abraham po yung nakagawa ng bagay ngayon. Hindi po siya tumanggap ng kautusan. Amen po ba? Pero nung tinawag siya ng Diyos, amen po ba? He lived everything. No, iniwan niya ang lahat ng bagay. Tandaan po natin, sa mga nakalipas na worship service, kung natatandaan po natin na pag-aralan natin yung buhay ni Abraham, that Abraham, or Abram, mga minamahal ko, ay mayroong tatay na gumagawa ng Diyos-Diyosan. And they're all unbelievers. Amen po ba? Pero sa pamamagitan po ng Diyos na buhay, na nagpakilala kay Abram, mga minamahal ko, even though it is very hard for him to leave his parents, to leave his hometown. Pero nandoon nakikita natin yung pananampalataya na this God who called me is the true God. Amen po ba? Mas pinanaig yung sa kanyang buhay, yung pananalig niya Diyos sa Diyos na kahit na hindi niya nakikilala, he believes that this God is true. Bakit? Nangungusap sa kanyang Diyos. Gumagawa sa kanyang Diyos. At yan din po ang dapat nating matutunan. Amen. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa ating Diyos kung yung pananalig, yung faith natin sa ating Panginoon, hindi po lubos. Sabi ng song leader natin kanina, bago tayo mag-worship sa Panginoon, sabihin muna natin, Jesus is my Savior. Amen. Sino po dito ang naniniwalang si Jesus ang kanyang tagapagligtas? Amen. Pag sinabing, si Jesus ang aking tagapagligtas, it means, I can do nothing apart from Jesus. I cannot be saved out of Jesus. I cannot be saved out of my own desire or out of my own capacity. Diba? Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gagawin o sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Yan din po kasi yung nagiging malaking problema sa mga mananampalataya. Amin po ba, yung kasipagan natin, yung mga bagay na nagagawa natin sa Panginoon, it's really good. Pero tandaan mo natin, hindi yan po yung isang bagay para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan natin ay pananampalataya. It means, pag sinabing pananampalataya, I am nothing. Only God. Amen po ba? Umaasa lamang ako sa Diyos. And whatever things that I can do, whatever things that I will do, it is all nothing. Amen po? Na ginagawa naman natin lahat ng bagay na yon, it is for the sake that we have received grace and we have received love from the Lord. Nakatanggap tayo ng mga bagay na hindi natin kaya masaklaw ng ating mga pangunawa. Amen po ba? Nakakatayo tayo, it is not because we are good, because we are bright, but nakakatayo tayo because of the grace of the Lord. Yung biyaya ng Panginoon. Everything na nangyayari sa buhay ng basa atin, amin po ba? Kaya diba, tinuturuan tayo to appreciate all things Maliit man yan, amin po ba? Konti man yan, natanggap natin sa Panginoon, we need to appreciate, thank you Lord. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang nagkaloob nito sa akin. Alam ko po, syempre lahat ng bagay na ginagawa natin, may kasipagan yan, may katsagaan po yan. Amin po ba? Pero kung walang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay, wala rin magagawa ang tsagaan. First and foremost, ang pinakamahalaga talaga, pananampalataya natin sa Diyos. Pumapangalawa na lang yung kakayanan natin. Kasi kung walang Diyos na tutulong sa atin, kung walang Diyos na gagawa sa atin, kahit na meron tayong kaya, hindi natin ito magagawa. Amen? Kaya doon, nakita natin, kaya nga, di ba sabi natin, sabi ko sa inyo sa gabi ito, we need to understand our true identity
who are in Christ. Ano ba yung tunay na kalalagayan natin tayong nanakay-Kristo? No, tayo na nanampalataya kay Kristo. Tayo na na kay Kristo. Ano ba ibig sabihin ng na kay Kristo? Yun yung ibig sabihin ko nun. Ano ba ibig sabihin ng ako ay na kay Kristo? Amen. Pag sinabi natin ako ay na kay Kristo, amen po ba? It means na sa buhay po ng basa sa atin, we are not depending. Hindi na tayo dumidepende doon sa sarili po natin. Amen po ba? Now that we are already in Christ, sabi nga po in Christ is, we already one with Him. We became one with Him. Amen? Pinili natin itong, sa sarili po natin, yung, sa pananalig natin, of course, tayong lahat naniniwala, tinawag tayo ng ating Diyos. Amen? Tinawag ba tayo ng Diyos? Ang Diyos ba talaga ang tumawag sa atin? Kung tinawag tayo ng Diyos, it is so much, amen po ba? Masasabi natin, nagpapasalamat tayo. Bakit? Kasi paano kung hindi tayo tinawag ng Diyos? Amen. Paano kung hindi tayo naging mananampalataya katulad ng nangyayari sa kasalukuyan? Ano kaya yung buhay natin? Could you imagine? Kayo po, imagine ninyo ang sarili nyo. Kung wala kayo kay Kristo ngayon, kung wala kayong pananampalataya ngayon, ano kaya ang buhay po natin? Is it really good? Sa tingin nyo, masarap kaya yung buhay natin ngayon kung wala tayo kay Kristo? Kung ang buhay natin ngayon ay wala tayong pananampalataya sa Diyos, sa tingin nyo po ba, masarap kaya yung buhay natin? Amen. Sabi nga po, amen po ba, life of man is not all about money. Di ba sabi nung kinanta nyo kanina, yung kinanta natin kanina, Lord, it's all about you. Ang sabi, alam niyo po ba yung kinakanta na yun, mabigat po kasing kanina. Sabi niya doon, lalapit ako sa iyo, Panginoon, hindi lang ako basta aawit. Kasi ang sabi niyo ng awit na yon, hindi ka kasi tumitingin kung ano ang ganda ng awit ko. Tumitingin ka sa puso ko. Hallelujah. Kasi di ba, minsan, tayong lahat, kapag sumasamba tayo sa Panginoon, kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, nag-aalangan tayo kumanta eh. Bakit? Hindi kasi ako marunong kumanta. Hindi kasi maganda ang boses ko. Pero sabi ng inawit natin kanina, it's all about you. Amen po ba? Hindi naman it's all about myself. It's not all about my voice. It's not all about my song. But it's all about you. Kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, sometimes nagiging mayaman tayo. Amen? Though meron tayong mananampalataya, but sometimes when we check ourselves, kung i-check na natin yung sarili natin, hindi naman naitaas ang Diyos, ang naitaas sarili natin. Amen? Bagamat sinasabi natin, oh, praise the Lord, praise God. Amen? Pero kapag kasusumahin natin ng lahat ng bagay na ginawa natin o sinabi natin, sometimes parang hindi naman ang naluwalhati ang Diyos. Ang naluwalhati ay yung ating sarili. Amen? Aminin natin, lahat yan nararanasan natin. Amen? Lahat tayo bilang tao, nararanasan natin yung bagay na yan. And lahat ng bagay na nararanasan na yan, it's a sin. Yan po ay kasalanan. Once na tayo po ay kumuha ng kahit katiting na glory, katiting na kalalatian, katiting na kapurihan, kasalanan po yan. Di po ba yan yung naging kasalanan ni Satanas? Actually, si Satanas po, hindi pa naman po siya lumagay sa punto na kukunin niya na yung bahagi ng Diyos. Pero sinabi niya sa kanyang panalangin, I will sit upon the throne of God. I will climb. Di ba sabi niya, ako'y aakyat kung saan naroon ng mga kirubin. Ibig sabihin, upon heaven, which is in the throne of God. Amin po ba? Saan ba nagkasala si Satanas? Only in mind. Totoo po, yung kasalanan natin, yung kasalanan na nagagawa natin, magnakaw, magsinungaling, amin po ba? It's all about all the things that we do. Amin po ba? Yan yung mga kasalanan na nagagawa natin, na pe-perform natin. Pero higit na mabigat na kasalanan, ito. Hallelujah! Bakit? Kasi mas mabilis ang isip kaysa sa gawa. Kaya nga, di ba, ang magalit sa iyong kapwa ay katumbas na rin ng pagpatay. Ang mag-imbot ng mga kagamitan ng ibang tao ay pagnanakaw.
Amen. Saan po ba nangyari ang lahat ng bagay? All in the mind. Lahat nasa ating mga kaisipan. Kaya, yung sa buhay po na basa sa atin, hindi natin kaya, when it comes to our holiness, when it comes of being good and true, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. But praise the Lord, when we are one in Christ, na tayo nakipag-isa kay Kristo, hindi na tayo gumagawa sa atin, but it is Christ who works in us. Kaya, doon natin makikita na si Pablo, yun po yung layunin po niya. Kasi hindi niya kaya. Tingnan niyo po, basahin po natin Romans chapter 7. Si Pablo lang ba ang ganito? Romans chapter 7 verse 21 up to 25. Roma, kabanatang 7, talatay 21 hanggang 25. Sabay-sabay po tayo. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin, sapagkat ako'y naghagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tawa ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Si Pablo lang ba nakakaras ng ganito na whenever he wants to do good, he cannot do good. Hindi siya po makagawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat ang sabi doon, mas malapit sa kanya ang masama. We need to see the law of the Spirit. Amen po ba? Kasi di ba, binabanggit mo sa talatang binasa natin sa teksto natin dito, there is the law of the Spirit. Amen. And that law of the Spirit in our lives, tayo pong lahat, mga minamahal ko ng mga kapatiran, lahat po na naglilingkod kay Kristo, ang gusto natin manaig sa atin ngayon, laman o Espiritu? It is our spirit. Tama? Ano gusto natin manaig sa atin? Espiritu o yung laman? Spirit. Nung hindi pa tayo mananampalataya, our life is living in the flesh. Tama? Hallelujah. Kaya nga, alipin tayo dati ng kasalanan. Gapos tayo ng kasalanan. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay gapos sa kasalanan, nasa ilalim ka na kahatulan. Diba? Nung sinabi po doon sa John chapter 3, I think, di po ba? Sabi niya doon na whenever we don't have faith, kapag hindi po tayo nananalig, lahat ng mga hindi nananalig ay nasa ilalim na ng kahatulan. At yun ang weakness natin, mga minamahal ko. Amen? Wala pong isinilang sa ating mabuti, wala pong isinilang sa ating matuwid. Lahat po tayo ay mga makasalanan. Lahat po tayo ay may mga kahinaan. Amen po ba? Kaya nga, kung titignan po natin, kailan kaya sinabi ni Apostol Pablo ito na nasumpungan ko sa aking kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Nung hindi pa kaya siya mananampalataya o nung siya'y mananampalataya na? Nung sinasabi na po sa Pablo ito, nung siya po ba'y hindi mananampalataya o mananampalataya na? I think, tama tayong lahat. It is the time when he is already believers. So si Apostol Pablo, mga minamahal ko, naniniwala tayo that he was called by the Lord. Ginamit siya ng ating Panginoon. But in his life, aminado siya na kapag gusto niyang gumawa ng mabuti, hindi niya ito magawa. Meron po ba makapagsasabi dito mabuti siya? Magsabi ng amen. I think it is not only experience of Paul, but it is also our experience. At kapag ganito po ang nangyari sa buhay ng bawat sa atin, Romans chapter 8 verse 1 and 2 cannot be our lives. Hindi po yun ang magiging buhay natin. So therefore, there is no condemnation for those who are in Christ.
Amen. Sabi nga po, mas maganda, di ba? Sabi nga po doon sa ibang salin po dito Sa ibang salin po kasi wala nang kahatulan sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo. Kasi sa King James po kasi, di po ba, ang nakalagay po kasi, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo, Jesus. Kaya siguro yung ibang mga mananampalataya, inaangkin na lang nila, already I am believers. I am already under condemnations. Sino po ditong naniniwala wala na siya sa ilalim ng kahatulan? Magsabi ng amen. Yung iba parang, na, amen. Sabihin niyo po ba yung Romans chapter 8 verse 1 para po sa lahat ng mananampalataya? Ano ba ang standard ng mananampalataya? Di ba ang pinag-aaralan natin ngayon, our true identity? Kasi di ba, ang isang mananampalataya ba, dumadalo sa gawain? Ang isang mananampalataya, nananalangin. Ang isang mananampalataya, nagbabasa ng salita ng Diyos. Sobrang high. Masyadong high ang standard ninyo. So yung mga hindi nagsisimba ngayon, wala ngayon dito, hindi sila mananampalataya. So kapag hindi kayo nagsamba, hindi kayo dumalo sa prayer meeting, hindi na kayo mananampalataya. Okay. Ang lahat ng mananampalataya nananambahan. Ang lahat ng nananampalataya nananalangin. Biglang nagbago ang standard ninyo, mga kapatid. Amen po ba? So which means, Romans chapter 8 verse 1 is not for all believers na sinasabi. Kasi kailangan maging malinaw sa atin yung true identity ng isang mananampalataya. Yung tinatawag na those who are in Christ. Kasi hindi po sapat na sabihin po natin na mananampalataya na ako, that's why. Kaya yung iba siguro mga mananampalataya, kaya sabi ko po sa inyo, they became boastful sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan natin ngayon is be sure that you are in Christ. Kasi, maliwanag naman po sinabi dito na lahat ng wala sa ilalim ng kahatulan ay yung lahat ng nakay Kristo Jesus. Kasi kapag sinabi natin, yung mga nasa prayer meeting, wala na sa ilalim ng kahatulan. So yung mga hindi nag-prayer meeting, nasa ilalim sila ng kahatulan. Lagot kayo sa kanila. Hinatulan nyo na kagad sila. But no. Dito, kaya po, sinabi ni Apostol Pablo doon sa binasa nating talata sa 7:21, even though he's already in a situation that he's a believers, meron palang struggle tayong nararamdaman. And that is, when we want to do good, amen po ba? Evil things comes in our way. Amen. Doon makikita natin na meron talagang sinatawag na labanan. Amen. Kailangan maintindihan natin mabuti na may labanan sa buhay ng bawat sa atin. Kaya pala, sinasabi niya Apostol Pablo, di po ba? Ang sabi niya po doon sa verse 23, na binasa natin 7:23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking sangkap ng nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. So yung mga mananampalataya, actually, ang mga mananampalataya, naniniwala ko hindi yan magnanakaw Amen? Hallelujah. Mananampalataya na kayo Alam nyo na hindi na rin kayo papatay ng tao. Tama? Amen? Pero, alam niyo po ba nang hindi na iwasan ng ating mga bilang mga mananampalataya? It is the sin upon our mind. Amen? Hindi nagsasalita yung katabi mo pero galit sa'yo. Amen? Hallelujah. Magkasama tayo pero
meron akong sama ng loob sa'yo. At kapag nakikita kita, yung isipan ko, gumagana, ayoko makita itong taong ito. Iiwasan ko siya. Yun yung sinasabi niya po sa Pablo dito, mayroong pakikipagbaka sa kanyang sangkap ng katawan, and that is his mind. At anong sabi niya, kapag daw nangyari ang bagay na yun, he's not living according to the Spirit, but still living according to the Amen? Nakakatakot sa isipan po natin, mga minamahal ko, na ako natutuwa ako dun sa Romans chapter 8 verse 1 and 2. Sabi ko nga po sa inyo, kapag babasahin lamang natin siya, oh, praise the Lord, wala na ako sa ilalim ng kahatulan. Amen po ba? Because I'm already in Christ. Amen? Napakadaling sabihin. Amen? Kaya kapag nung tinanong ko kayo, lahat ng na kay Kristo magsabi ng amen, lahat kayo nag-amen. Pero kapag sisiyasatin natin yung sarili natin, na kay Kristo ba talaga tayo? Because those who are already in Christ, already been set free. Malaya na siya. We do not feel that we are already sinners. Amen po ba? But we are being free by the grace of God. Nararanasan natin yung napakasaganang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? We do not boast anything. Hindi natin ipinagmamalaki ngayon na meron tayong ginagawa, meron tayong nagagawa. Pero kapag sisiyasatin natin yung sarili natin, tama ba na ako'y na kay Kristo na? Because we are claiming. Sa totoo lang, lahat po tayo kiniklaim natin na mangyari sa atin yung Romans chapter 8 verse 1 and 2. I will tell you, napakalaking pagpapala sa atin kapag naranasan natin ang Roma Kabanatang 8, talatang 1. Kaya nga si Apostol Pablo, sinabi niya mismo sa kanyang sarili, mayroong laban, may pakikipagbaka. Amen po ba? Because si Pablo, nung hindi pa siya mananampalataya, he kills. Sino yung pinapatay niya? Ang pinapatay niya yung mga mananampalataya ni Kristo. Pero nung naging mananampalataya na siya, he put people to live. Amen po ba? Hindi na siya pumapatay, kundi ang lahat ng mga tao gusto niya mabuhay. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga nangangaral siya ng salita ng Diyos eh. Kaya nga siya nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo eh. Amen po ba? But the problem is, there's still problem in his life. And what is that? The mind. The sin in the mind. Amen? Kaya nga, sinasabi niya sa kanyang sarili, I want to be in Christ. I want to live in Christ. I want to be one in Christ. Hallelujah. Bakit? Kasi niya, he wants to put yung kanyang flesh, amen po ba, ay mawala na dun sa tinatawag na kautusan. Amen po ba? But he wants to live according to the law of the Spirit. At yan ang hinahangad ng bawat po sa atin, that we need to live in the law of the Spirit. What is the law of the Spirit? It is giving life to your spirit. Na lahat ng nakikristo na, sabi doon, amin po ba, maintindihan na natin ngayon na hindi na tayo nagpapaalipin pa doon sa ninanais ng aming laman, but we are working out into the law of the Spirit. Di ba? Wala naman sa totoo lang, wala po tayong pakialam dati sa law of the Spirit. Pag sinabing law of the Spirit, what are the things that we need to do in our spirit? Kailan ba tayo naging spiritual? Naging spiritual tayo nung tayo nakakilala kay Kristo. Ulitin ko po sa inyo, nung wala pa tayo kay Kristo, we are not spiritual. We are all living into the flesh, in flesh. Punong-puno tayo ng pamumuhay para sa ating laman. Amen po ba? Kaya kung anong gusto ng laman natin, doon tayo. Hallelujah. Kaya nga, maging si Apostol Pablo, sinasabi niya din sa atin, amen po ba, there's really struggle in you, in me. Amen? Nararamdaman niyo ba yung struggle niya sa gabing ito? Our struggle is, we put ourselves as a believer of the Lord. Opo, wala naman pong duda, mananampalataya tayo ni Kristo. Pero ang tanong, kaisa na ba tayo kay Kristo?
Which means, kapag sinabing tayo kaisa ni Kristo, amin po ba, whatever things that He wants from us, whatever things that He desire for us, yun po yung ginagawa ng base sa atin. Di po ba hindi? Kaya nga paulit-ulit nagkakasala tayo. Hindi man tayo nagkakasala physically, hindi man tayo nagkakasala, mga minamahal ko, ng verbally, pero nagkakasala tayo sa isip natin. At tandaan natin, once nang isipan po natin na hindi pa kontrolado ng ating Panginoon, we still live in the flesh. Kaya nga, kung titignan natin, maging si Apostol Pablo, alam niya ang yung kanyang kamay na kay Kristo na. Kasi hindi na ito gumagawa ng masama. Yung kanyang paa na kay Kristo na. Tandaan po natin yung sinabi niya doon sa, amin po ba, sinabi niya doon sa Ephesians chapter 6, lahat ng sangkap ng katawan natin, meron tinatawag na armor. Amin po ba? Those armor will protect. Diba sabi niya doon, hold into your hands the sword of the Spirit. And upon your heart, dito sa ating mga puso, dito sa ating dibdib, the breastplate, diba? Of righteousness. Yung sa ating sinturon, sa ating baywang, the belt of truth. Amin po ba? Yung sa ating paanan, amin po ba? Yung tinatawag na readiness of the gospel. Hallelujah! Pero pagdating sa ulo natin, ano po yung sinabi? Helmet of salvation. Pati yung ulo natin, mayroong armor. Hindi pwede siyang pabayaan. Bakit? Kasi dito yung battleground. Bago gawin ng kamay natin, bago puntahan ng ating mga paa, iniisip muna ito ng ating isipan. Amen? Kaya bago pumatay ang isang tao, binabalak niya muna yan. Pinaplano niya muna yan. Kaya nga meron tinatawag na attempted murder at frustrated murder. Hallelujah! Sinadya ba? O hindi niya sinadya ang pagpatay? Hallelujah! Amen? Kapag sinadya, ibig sabihin, pinlano niya. Hallelujah! So, paano niya kaplanuhin? Saan pagmumula mo yung plano? Hallelujah! Bago mo i-chismis yung kapatiran mo, saan mo muna? Kaplanuhin mo muna yan. Dito yan nagbumulo. Nabubuo lahat ng chismis dito sa isipan. Ngayon, kapag may nakita ka ng kapatiran, huy, alam mo. Amen? Nabuo na dito yun. Kinikimkim mo lang. Alam mo, may secret ako, Michael. Huwag mong sasabihin sa iba. Latas nandun sa isip. That's why Apostle Paul in chapter 7, sabi niya dito, who can save me? Ano sabi niya doon sa sarili niya? Who can save me in this body of death? Kasi yung katawan natin, mga minamahal ko, it was being bondage, it was being slave of sin. Hallelujah. Kaya habang magiging alipin ng kasalanan yung ating mga katawan, the law of the Spirit cannot manifest into our lives. Kaya yung tinatawag na the law of sin and the law of Spirit. Kaya doon sabi doon sa pangalawang gagawin na pag-aaral natin, be free from the law of sin. Yun yung hinahangad ng basa sa atin. Kaya di ba, na sinasabi lagi sa atin, at lagi po natin natututunan sa church natin, when you feel that you have sinned against the Lord, when you feel that you have sinned in your body, come before the Lord. Alalahanin mo na yung biyaya ng Panginoon. Alalahanin mo na yung krus ni Kristo. Matuwa ka, bakit? Sapagat may krus ni Kristo na pwede ka pa ulit manumbalik sa Kanya. Pwede ka ulit mag-return, bumalik sa ating Diyos. Kung nagkukulang ka man, pwede ka pang bumalik. Ang kailangan ng realization. Ang masakit kasi, mga minamahal ko, nagkakasala na tayo, hindi pa natin ito nare-realize. Which means, kapag hindi natin ito nare-realize, we cannot separate from that law of sin. And we will live according to the law of sin. Church, ang sabi ng salita ng Diyos, be free from the law of sin. Tignan po natin, Romans chapter 8 verse 2. Balikan po natin yung Romans chapter 8 verse 2.
Hallelujah. Sabi niya po doon sa Romans chapter 8 verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, we can only be free doon from the law of sin through the Spirit, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Amen po. Yung Spirit of life in Christ Jesus should really manifest sa buhay po ng bawat sa atin. Para ano? Para lumayan na tayo. Amen po ba? Tingnan po natin Romans chapter 8 verse 12 to 13. Roma, kabanatang 8, talatang 12. Hanggang 13. 12 and 13, sabay-sabay po. Kaya nga, mga kapatid, ang may mga utang, may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Tatapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mamabuhay kayo. Wala daw tayong utang sa laman para tayo ay mabuhay sa laman. What we need is the Spirit of life so that, sabi doon, we can kill, we can put to death, sabi doon, the law of sin into our flesh. Amen po ba? Kaya, pinakakalaban talaga natin, mga minamahal ko, is really our flesh. All the things they want to do, alam niyo po, minsan gusto natin gawin ng mga bagay para sa Panginoon, hindi natin magawa because our flesh is weak. Mahina yung ating gawa. Alam niyo po, ang mahirap pa dyan sa laman natin, marami ang katwiran. Marami ang dahilan. Amen? Hallelujah. Ay, nahihilo ako. Ay, masakit ang tiyan ko. Marami siyang ano. Hindi niyo ba napapansin yung laman natin? Masyado siya marami nararamdaman. At kapag may naramdaman ng laman natin, hindi na natin magagawa ang pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kaya, ang tanong ngayon, ano po ba ang pinapakinggan ninyo? Yung spirito ninyo o yung laman ninyo? Ang sabi po ng salita ng Diyos, wala kayong utang sa laman para mamuhay kayo ayon sa laman. Amen? Totoo naman, di ba? Hindi tayo nabubuhay kay Kristo ngayon only for our flesh. Amen po ba? Nabubuhay tayo sa Panginoon for our spirit. Hallelujah! Kaya nga, kung titingnan po natin, binibigay sa atin ng diablo, ang laging sinusubok sa atin, di ba? Katulad ni Job, kaya lang naman nagpupuri yan, kaya naman naglilingkod sa iyan, kasi naman pinagpapala mo. Amen? O, di kinuha lahat. Amen? Sige, sabi ng Diyos, kunin mong lahat, huwag mo lang sasaktan. O, di kinuha ang anak, kinuha ang ari-arian. Amen po ba? Ang kinuha ni Job, nagpuri pa rin sa Panginoon. Amen? Sabi na naman ng diablo, kaya naman nagpupuri sa iyo yan. Kasi, meron siyang kalakasan at kalusugan. O sige, bigyan mo na siya ng karamdaman, huwag mo lang siyang papatayin. Buhay pa po ba kayo? Amen. Kaya kayo nabubuhay ngayon dahil sa Diyos. Amen po ba? Kasi gusto ng Panginoon na buhay pa tayo. Sabihin mo, may cancer ako. Amen. Halimbawa, may cancer ka. Bakit buhay ka pa? Kasi gusto ka pang mabuhay ng Panginoon. Amen. Marami na akong nararamdaman, Pastor. Yung nararamdaman na huwag mong pakiramdaman. Pakiramdam lang yan. Hallelujah. Buhay ka pa rin. Kahit sabihin mo masakit ang balakang mo, nakakapunta ka pa ng church. O, amen? Hallelujah. Amen. Sukdulan. Amen po ba? Na gumapang tayo, makarating lang tayo sa church. Hallelujah. Yung wala na talagang magagawa, yung talagang nakaratay na. Yan. Amen. Hallelujah. Yung binubuhating ka na lang, tsaka kapunta, hindi ka na talaga makakapunta. Pero kung masakit-sakit lang ang ulo mo, masakit ang tiyan mo, nag-LBM ka, amen po ba? Masakit ang bewang mo, masakit ang braso mo, pumunta ka sa church. Hallelujah. Amen. Kasi dyan na lang susubukan eh. Amen? Kapag may nararamdaman ka, tinitira ako ng diablo Amen po ba? Tinitira yung laman ko. Tinitignan ko ang laman ko ay pakikinggan ko ba yung laman ko o pakikinggan ko yung spirito ko? Katulad natin ngayon, ano pinakinggan natin? Our spirit.
pwede natin pakiramdaman yung ating laman. Marami namang uma-absent. Marami namang hindi umaatin ng prayer meeting. Pwede naman siguro hindi na umate. Pwede, di ba? Pwede? Pwede? Pwede! Pwede! Sa totoo lang pwede! Amin po ba? Pero mas pinili natin ang spirito, ang kakailangan ng spirito natin eh. Kaya naniniwala ako, nagagalak at natutuwa ang Panginoon sa atin ngayon. Though we are not perfect. Amen po ba? Kasi bago pa lang tayo pumunta dito, baka nagkasala tayo sa isip. Amen. Hallelujah. And sometimes, we boast to the Lord. Amen po ba? Yung akala natin, ginawa na natin dito para sa Panginoon, kulang pa yan. Kahit na anong gawin natin, kulang pa yan. Kung tutumbasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin, kulang pa rin. Hallelujah. Kulang pa rin. Wala tayong may pagmamalaki. Amen po ba? Wala tayong may pagmamalaki sa harapan niya. We need to check. Amen po ba? What we have experienced as a believers. Ano ba yung nararanasan natin bilang mga mananampalataya? Tanungin natin yung sarili natin. Are you still bandage of the flesh or servant of the Spirit? Amen po? Pakiramdaman natin yung sarili natin. Mas nananaig palagi ang laman o mas nananaig ang Spirito? Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lang, in the last days talaga, unawain natin mabuti, maraming mananampalataya they will stumble. Talagang, bibitaw at bibitaw sila sa pananampalataya. Tignan niyo po sa church, kapag ka ang itinuro, kabanalan. Kapag ang itinuro, pagtutuwid, mababawasan tayo. Pero kapag ang itinuro sa church, pag-ayon. Amen. Pag-ayon sa gusto. Katulad ng sinabi sa Timoteo, na darating ang araw, mas nanaisin na nila, tatakwin nila ang katotohanan, ang turo ng katotohanan, at ang kikilingan nila ay mga gusto ng kanyang mga pandinig. Hallelujah. Tingnan niyo po sa mga church na pumunta po sa mga church na ang tinuturo, hindi kabanalan, kundi yung pag-ayon. Pagpapala, marami po silang miyembro. Pero kapag ang tinuturo sa church, pagtutuwid. Pag ang tinuturo sa church ay yung mga bagay na inaalis at nasasaktan ka, yung binabakbak yung puso mo, nagsimba ka na pero nasaktan ka pa. Naku, hindi na aaten yan. Hallelujah. Pero tandaan natin, kung nasaan ang pagtutuwid, nandun ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay matuwid. Amen? Kapag ka nararamdaman mo sa sarili mo na, why? Bakit kapag nag-church ako, parang sakit-sakit? Parang lagi akong tinatamaan. Which means the Lord is there. Nandun ang Diyos. Kapag sa church natin, wala nang pagtutuwid, wala na si Lord dito. Iniwan na tayo. Kasi bakit? Inaayon na tayo kung anong gusto natin. Gusto niyo ba yun? Gusto ba natin yung lahat na maririnig natin, masarap sa pandinig. Lahat na maririnig natin, nakaayos sa akin. Yun yung ginagawa ko. Remember, church, God is righteous. Sabi dito, Jesus changed our spirit that is dead. Dumating ang ating Panginoon para buhayin ang espiritu natin na patay dahil sa kasalanan. And what He wants from us is let our spirit lives. Yung espiritu natin mabuhay. Kaya nga kapag napupuno tayo ng salita ng Diyos, mas nananaigang buhay sa espiritu natin. Hallelujah. Kaya kahit na nangihina yung laman mo, yung nararamdaman mo na kulang ang lakas ng iyong katawan, kulang ang lakas ng iyong laman. But if you have received that blessing from the Spirit, amen po ba, your spirit receives that word of God in your life. Amen po ba? Iba yung nararamdaman mo pagpapala pag malakas ang spirito natin. Everything is really good. Alam niyo po ba, kapag busog ang spirito natin, lahat na nakikita mo sa mata maganda. Tignan niyo po, subukan niyo po, pag ang spirito natin tigang na tigang sa salita ng Diyos, lahat ng nakikita mo, pangit, masama. Amen? All things are bad. Amen po, kapag wala tayong word of God, lahat pangit. Tignan mo yung lumalakad ang pangit naman. Everything is really negative. Hallelujah. Amen? You see?
Madali tayong magalit, madali tayong... Everything is really not good. Hallelujah. Without peace. Pero tingnan niyo po, yung kapag ang spirit natin busog na busog sa salita ng Diyos, wala kang pera. Amin po ba? Maraming problema dumarating, mga pagsubok na dumarating. But you can feel in your life, you are really at peace. Amen? Hallelujah? Mas nararamdaman mo sa sarili mo, wow, ibali na Lord, ikaw naman yung kasama ko. Amen? Ano po ba nararamdaman ninyo? Malakas ang laman, malakas ang spirito. Anong nararamdaman nyo ngayon? Kasi mas maganda yung gano'n. Si Pablo nga, sinabi niya mas malakas ang spirito. Amen po ba? Sabi niya, gusto niya gumawa ng mabuti, pero lumalang lang yung masama. Kaya ang ginawa niya, who can save me? Only Christ. That's why, in Romans chapter 8, he became one in Christ. Nagdesisyon siya, makikiisa na ako kay Kristo. Hallelujah. Walang masama po kung may nararamdaman po kayo ngayon sa inyong sarili, mas lamang ang flesh, mas magandang aminin mo. And you ask forgiveness to the Lord. Hallelujah. And when you ask forgiveness to the Lord, you are free. Pero kapag hindi mo yan ni-release, hindi mo yan sinabi ngayon sa gabing ito, until pagbalik mo sa bahay mo, you are bondage. Gusto niyo po bang ma-release o gusto niyo ba alipin? Hallelujah. Aminin ninyo. Hallelujah. Kayo, ano po ba ang nananig sa inyo? Laman o nananig sa inyong spirito? Yan. Kalahati, pastor. Di ba? Aminin natin, di ba? Sa totoo lang, nag-ano tayo, naglalaro yung isipan natin sa Panginoon. Amen? Aminin natin na minsan kahit na nasa church na tayo, balisa pa rin. Iba pa rin ang inisip natin. Kaya nga minsan nananalangin tayo, alam niyo kung bakit kayo nakakatulog sa panalangin? Dahil nananaigan laman natin, hindi ang spirito natin. Hallelujah! Alam niyo kung, tama ba? Alam niyo ba kapag nag-worship service kayo, kung bakit kayo inaantok? Anong nananaig? Laman ng spirito. Ano yan? Alam niyo pala eh. Kaya kapag nananaig ang laman ninyo, in Jesus' name. Amen po ba? In Jesus' name, let the law of the Spirit move in my life. You law of flesh, move out in my life. Rebukin nyo kagad. Hindi, sinasakyan. Hallelujah. Amen. There is a law of flesh and the law of spirit. Amen. We must be sensitive enough. Maging sensitibo po tayo sa mga nararamdaman ng base sa atin. Sabi po doon, kung tayo ay be free from the law of sin, number 2, be free from the law of death. Tandaan natin, kapag may kasalanan, may kamatayan. Nasa daw ang kamandag ng kamatayan? Nasa kasalanan. Nasa ang kapangyarihan ng kasalanan? Ang kamatayan. Hallelujah! Yung kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kamatayan ay ang kasalanan. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 10 to 11. Roma 8, 10 hanggang 11. Sabay-sabay. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang spirito ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang spirito ninyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang spirito na tumitira sa inyo. Hallelujah! Sabi doon, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Tatapat, ang spirito ay buhay dahil sa katwiran. Kaso ba ang katwiran ng Diyos? In the Word of God. In Christ Jesus. Amen? Kaya, huwag natin hayaan na manaig yung gawa ng laman sa buhay ng basa natin. Because there is also law of the death. Law of death. Amen? Nakakatakot na naglilingkod tayo pero kahantungan natin kamatayan. 2 Corinthians chapter 4 verse 10 to 11. Ikalawang Korinto 4, 10 hanggang 11.
Amen. Sabi po dyan, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Hallelujah. Ang sabi ko doon, I always carry, amen po ba, in my flesh, the death of Jesus. Hallelujah. Lagi si Pablo, amen po ba, kapag nararamdaman niya na sa laman, yung nananaig yung laman niya, he carry always the death of Jesus Christ in his life. Para ano? Para daw yung kanyang katawan ay, amen po ba, mahayag yung mga ginagawa ng laman. Amen po ba? Why? Because the most important thing in his life is really the life in the Spirit. So church, tayo po na naririto ngayon. Kayo po na naririto ngayon na pinili ninyo na mabuhay at maglingkod para sa inyong sa kapakanan ng inyong spirito. Let this life continues. Amen. Huwag nawa na dumating sa pagkakataon na manawa tayo. Amen. Huwag nawa dumating sa pagkakataon na maalis sa puso't isipan natin yung mga bagay na ginagawa natin for the sake of our spirit. We are no longer living, amen po ba, according to our own self, but we are living according to Christ. Hallelujah. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, walk according to the Spirit of life. Hanapin natin yung nagbibigay buhay sa ating spirito. Amen po ba? When you feel nananaig, kung ang nararamdaman niyo sa sinyo, bakit parang mas nananaig ang laman ko? Hanapin natin yung Spirit of life. Amen po ba? Amen po ba? Kasi yung law of the Spirit na nagbibigay ng buhay, yun ang hanapin natin. Let my spirit live. Amen po ba? Let my spirit have life. Hallelujah. Kasi mahirap. Kapag nawala yung buhay na yan, mahirap. Amen po ba? We will be under condemnation within the Lord. Amen. Tandaan po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti pa daw na hindi ka na nakakilala sa katotohanan kaysa nakakilala ka sa katotohanan at iyong tinatapos. Amen. So, now, we are in the law of the Spirit. Amen po ba? Pag sinabing law of the Spirit, mas nananaig sa iyo ang spirito mo kaysa sa iyong laman. Huwag mong panghinayangan yung isang oras, dalawang oras na inilagay mo sa church. Amen po ba? Sana inulog ko na lang ito. Sana, amen po ba? Tandaan natin, flesh can brings you to death, but spirit can brings you to life. Amen po ba? Lagi silang contradict. Amen po ba? Laman, kamatayan, spirito, buhay. Saan ang gusto ninyo? I think you will choose the spirit. Hallelujah. So, wag natin pakiramdaman yung nararamdaman ng ating laman. Amen. Actually, bago, siguro sa init, amen po ba? Sa init ng panahon, uso ngayon sakit ng tiyan. Amen po ba? Actually, bago ko pumunta dito sa church, I already went to CR for times. Apat na beses na. Sabi ko, ba't ganito? Hindi naman, pero prayer meeting, Lord. Amen. Prayer meeting ngayon. Sabi ko, Lord, okay, hindi ako mag-aapunan. Kasi pag walang laman ng tiyan, wala akong itudumi. Amen po ba? Amen? Kasi alam ko pagka kumain ako, pupunta na ako sa siya. Hindi ako kumain, hindi ako pupunta ng siya. Hindi ako kumain. Hallelujah. Kasi pag kumain ako, alam ko, may istorbo ako Amen po ba? There's really struggle always. Amen po ba? Between the flesh and your spirit. Pero nawa, sa buhay ng basa atin, let us choose spirit. Hallelujah. Sabi nga po natin, oh my soul, choose your spirit. 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 Amen po ba? Yun ang hinahanap natin. That's why, let us walk according to the Spirit. Amen po ba? Anong sabi niya sa Romans chapter 8, verse 26? Roma 8:26. Sabay-sabay po tayo. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu ang namamagitan dahil sa ating na mga higpit na hindi may sasaysay sa pananalita. Hallelujah. So, if our spirit will be filled with the Spirit, amen po ba?
lahat tayo magiging matagumpay. Everything, our weakness, kahit ng panalangin hindi natin kaya, we can do it through the Spirit. Hallelujah. Let us walk according to the Spirit. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Oh my soul, overcome 3 times. At hilingin natin, we will not live according to our flesh, but we will live according to our spirit. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon Diyos, sapagkat patuloy mo kaming binuksan, Panginoon Diyos. Tuloy nga po, Ama, na hindi sapat na masabi namin kami mga mananampalataya na kundi ang kailangan natin ay makiisa kay Kristo, makiisa sa iyo, Panginoon. Kaya na kaming patuloy na matapos and to live according to the Spirit, to the love of the Spirit of God. Magkayaan na ka na magiging laban sa mga ibasa ko sa amin. Magkayaan na ka ang gusto natin ay mapagawa ng God ang magigasa sa ilan. Hindi na ka ang magigasa sa Spirit of Diyos. Ang ibasa natin namin marinasa sa mga ibasa natin. Help us to overcome our flesh. Help us to overcome our flesh, O God. Kaya namin magpapagtagumpay namin ang aming mga laban at patuloy na magawa namin ang lahat ng bagay na nais na para sa aming mga Panginoon Diyos upang magawa namin maging matagumpay for the sake of our Spirit, O God. Iyan ang patuloy namin pinanalangin, Panginoon Diyos. Kaya Ama, na lagi namin maging matagumpay. Mapagtagumpayan namin ang aming laman. Mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang lahat ng ginagawa at inisip ng aming mga laman. Pagkit kailangan, O Diyos, sa pagawin at gumawa sa buhay ng nasa puso namin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Ilakad mo kami, Panginoon Diyos. Help us to live according to the Spirit. Panginoon, help us to live free from the law of death and from the law of sin, O God. Kaya nga nga na ikaw lamang sumating sa pagkamasingin. Kahit sin, our struggle, O God, to live according to the Spirit, O God. But you know, O God, ang aming witness dito, Panginoon Diyos, maraming mo ng iyong kalakasan. But through your Spirit, O God, kailangan namin natin mabuhay kami ayon sa Spirit, O Panginoon Diyos. At kailangan mo na ikagis sa amin ang aming mga Spirit, O Panginoon God. At ikaw naman po ang tunay na magmuna at gumawa sa aming mga buhay, Panginoon God. Sa lahat ng mga narinig namin, sa lahat ng mga natutunan namin, sa lahat ng mga bagay na iiyak po sa aming mga buhay. Ingatan mo namin, Panginoon Diyos. At kaya mo na maging kalakasan ito at maging katagumpayan ng nasa puso amin. At magawa namin ang lahat ng bagay na niloloko mo. Magawa namin ang lahat ng bagay na hangarin mo para sa aming mga buhay. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Let my soul overcome the flesh. Let my soul overcome the flesh, O God. And let my soul choose the Spirit, O God. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, na dahil nga na laging tutulong at gagabay sa mga namas sa amin. At hindi na kami pamamayaan, Panginoon Diyos. Palakasin at patatagin mo kami ng mga na at hayaan mo matupad namin ang lahat ng nilalayon at tinulong mo para sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa mga pagtugon na gagawin mo sa aming mga panalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, samay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on God's day.